Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa loob, ang Aaron, na nakahanap ng paraan upang labanan ang puso ng kaguluhan, ay walang anumang convergence, at ayaw nitong umalis kaagad. Sa kabaligtaran, pagkatapos ng ilang mga salita ng pagbati kay Moyang at iba pa, sila ay diretsyong umupo, at pagkatapos ay ang puso ng mga taong dragon ay direktang isinakripisyo ng mga kalakal. Oo, tulad ng huling pagkakataon sa Aklat ng Langit, sinimulan ni Aaron na gamitin ang puso ng pamilyang dragon para masipsip ang kaguluhan sa tiyan ng mata ko. Medyo bastos ang batang ito. Sa labas, hindi napigilan ng matanda ang pagungol. Ito ay hindi lamang impolite. Upang maging eksakto, Aaron ay isang magnanakaw ngayon. Parang kamelyo na ilang dekada nang hindi umiinom ng tubig, bigla itong nakasalubong sa isang oasis. Hindi ba pagkain ng lobo? Sa paglabas ng puso ng dragon, direktang hinimok ni Aaron ang puso ng dragon at sinipsip ang kaguluhan sa paligid niya ng walang anumang kagandahang asal. Sa isang sandali, ang kaguluhan sa ating paligid ay parang isang buhawi. Direkta silang sinisipsip sa whirlpool ng puso ng dragon. Pagkatapos ay masunurin silang pumasok sa puso ng dragon at ganap na nakaimbak dito. Pagkatapos, ang puso ng dragon ay may imbakan ng enerhiya, at kapag mas lumiliko ito, mas sumisipsip ito. Saglit lang, hindi lang ang kaguluhan sa paligid ang tuluyang hinayla ng puyo ng tubig, kundi pati ang kaguluhan sa malayo ay hinigop. Boom! Sa labas, ang tunog ng kulog ay nanggaling sa tiyan ni Tao Tai. Ang matandang si Baiho ay malayo sa pagiging kalmado, na may ngiti at gulat sa kanyang mga mata. I didn't expect that this boy was quite strange. He could be like this, but you don't have to worry. Sa pagkain mo, kahit anong higop niya, hindi ka masasaktan. With that, tinapik-tapik niya ang ulo ni Tao Tai, na para bang pinapakalma siya ng walang masyadong tensyon. Pero halatang mali ang kalkulasyon ng matanda, kahit sa Aaron, walang ganoong sitwasyon. Ang enerhiya na maiimbak ng puso ng dragon, hindi banggitin ang isang mata ko, kahit na ito ay aklat ng langit, ito ay isang kayamanan na maaaring sumuporta sa libu-libong dragon. Kung walang malaking storage capacity, paano ito matitiis ng puso ng dragon? Hindi nagtagal bago ito nakuha ng Aaron sa aklat ng langit. Marami siyang nakipaglaban sa lakas na ito. Bahagi lang yan ng imbakan ng puso ng mga taong dragon. Kung hinihigop niya ito ng buong lakas, minsan mahirap isipin. Kahit papaano, pagkatapos masipsip ang puso ng dragon ng Aaron sa kanyang matako na tiyan, ang madilim na kaguluhan sa paligid niya ay nilamon ng balita ng dragon sa loob ng ilang oras. Ngunit hindi binalak ni Aaron na huminto, kahit na para mas mabilis ang pagsipsip, direktang kinuha niya ang puso ng mga taong dragon upang magpalat ng mga lugar upang magpatuloy sa pagsuso. Ang kawawang si Tao Tai ay nagpapatugtog ng mga tambol sa kanyang tiyan. Tulad ng mga taong may constipation, walang tigil ang ingay. Ang iba ay maaaring kumain ng isang bagay upang matuno at mapunan ang kanilang enerhiya, ngunit kapag nakarating sila sa Aaron at Tao Tai, ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Ang Aaron ay hindi makakabawi kay Tao Tai. Sa kabaligtaran, si Tao Tai ay parang kumakain ng isang napakalalim na butas, at ang kanyang enerhiya ay patuloy na bumabagsak. Sa mga salita ng lupa, ito ay simpleng laxative na may mga espesyal na epekto. At ang Aaron ay kahanga-hanga, at ang labanan sa kagubatan at latian ay mayroon ding pumasok sa isang puting mainit na entablado. Bagamat kakaunti ang mga tao ng angkan ng demonyo,
ang kawalan na ito ay hindi napalaki sa tulong ng kalupaan. Sa kabaligtaran, dahil kakaunti ang mga tao, naging isang kalamangan ang malayang mag-shuttle sa kagubatan at latian. Sa harap ng absolute number advantage ng tatlong pamilya, ang tatlong demonyo ay pantay na lumalaban. Ang oras, sa matinding labanan sa magkabilang panig, ay napakabilis na lumipas. Ang matandang lalaki sa mahiwagang espasyo, sa oras na ito, ay hindi nag-alala tungkol sa ngayon, ngunit marahang hinaplo si Tao Tai at pumasok sa isang estado ng pahinga. Bagamat ang tiyan ni Tao Tai ay walang katapusan na tumutunog, paanong ang sinaunang mabangis na hayop na ito ay nagmamalasakit sa maliit na problemang ito. Kasama ang matanda, matagal na siyang pumikit, pumulupot doon at natulog ng nakapikit. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumiliit ang tunog sa tiyan ni Tao Tai, hanggang sa wakas, wala na siyang maramdamang kahit anong ingay. Nang ang palihim na pag-atake sa panig ng angkan ng demonyo ay naging isang mahusay na tagumpay, nagdulot ito ng malaking pagkalugi sa tatlong pamilya na may kaunting casualty, at ang tatlong pamilyang pumatay ay tumakas at ganap na nagpahayag ng tagumpay sa digmaan. Sa labas, halos 7 araw na ang lumipas. Sa 7 araw na ito, sa panahon at espasyo, nabuhay na ang matanda at si Tao Tai sa araw na walang nangyari. Hanggang sa gabing iyon, ang tunog sa tiyan ni Tao Tai ay ganap na nawala, at ang matanda ay nakangiting sinabi ko na siya ay walang halaga kumpara sa iyo, palagi siyang magkakaroon ng isang buong araw. Umiling si Tao Tai at may gustong ipahiwatig sa kanyang katawan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng mali. Mahigpit niyang niyugyog ang kanyang katawan at tila nararamdaman ang pagbabago ng kanyang katawan. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nanlambot ang mga paa ni Tao Tai, at biglang napaluhod ang katawan nito. Sa isang iglap ay nanlambot ang kanyang tiyan na umbok pa, at ang kanyang buhok na parang bakal ay lumambot din sa isang iglap. Ang biglaang malaking pagbabago ay napasimangot ng matanda at bahagyang ginalaw ang kanyang kamay, at isang daloy ng enerhiya ang direktang bumabalot kay Tao Tai. Ngunit nang tumama ang enerhiyang ito kay Tao Tai, napakunot ang noo ng matanda. This boy, you. Napatulala ang matandang lalaki sa enerhiyang bumabalot sa katawan ni Tao Tai. Nakakagulat, sa oras na ito, kahit na ang enerhiya na inilagay niya kay Tao Tai ay nasa isang estado ng paghihiwalay, at patuloy na hinihigop ni Tao Tai. Gusto mo pang i-absorb ang energy ko. Galit at nakakatawa ang matanda. Bigla niyang pinigilan ang kamay niya. Tapos nagtanggal siya ng energy at sumimangot na parang may iniisip. Ilang sandali pa ay bigla siyang tumawa. Nakakatawa ka, niloko mo pa ako. For your part, I've never heard of it. I've never seen it. Kapag ginamit ang sariling enerhiya ni Tao Tai at iniimbak ito sa kanyang tiyan, unti-unting nagbago ang pagsipsip ng enerhiya ni Han Sanchen mula sa paunang barbarismo hanggang sa pagsasama kay Tao Tai. Sa ganitong paraan, ang pagsipsip ay mas mabilis at mas nakatago, upang ang matanda mismo ay hindi napansin ang anumang kakaiba. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya sa katawan ni Tao Tai ay masyadong natupok at lumilitaw ang physiological reaction. Sakalang mali ang pakiramdam ng matanda. Ano ang pinagkaiba mo sa dugong sumisipsip ng bulate? Nakangiting tumama muli kay Tao Tai ang enerhiya ng matanda. Maya-maya, nabigla ang buong katawan ni Tao Tai. Aaron sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng 7 araw ng pagdurusa at pagpapagaling, ang Aaron ay ganap na sakam at nalubog sa sensasyon ng pagnanakaw ng enerhiya sa loob ng mahabang panahon. Sa malaking tiyan ng Tao Tai, kahit na walang gaanong aura gaya ng sa 8 mga aklat sa kaparangan, at ang kapaligiran ay hindi kasing araw, walang natitira dito maliban sa walang hanggan na kadiliman. Ngunit sa kabutihang palad, sa kumpanya ni Moyang at iba pa, ang dami ng kaguluhan chi ay hindi sapat, ngunit ang kalidad ay hindi sapat. Kung ikukumpara sa aura sa aklat ng 8 ligaw na araw, ang chi ng kaguluhan ay mas dalisay at makapal. Sa isang tiyak na lawak, ang chi ng kaguluhan laban sa Budismo ay tulad ng pinaka-primitive na puwersa, habang ang aura ng 8 ligaw na libro ay kabilang sa isang partikular na sangay. Isinasaalang-alang ang mga problema sa paglilinang ni Moyang at ng iba pa, ginamit ni Han Sanchen ang magulong chi na hinihigop nila upang protektahan sila. Huwag mag-alala tungkol sa Aaron, mula noon ay kapareho ng ngayon, ay hindi maaaring tumigil sa pagsipsip. Sa loob ng 7 araw, hindi nakita ng Aaron kung gaano kalaki ang naload sa puso ng Dragon Clan,
ngunit tiyak na ito ay higit pa sa kung ano ang naload sa 8 akseyadong makalangit na mga aklat noong nakaraan. Ibig sabihin, ang chi ng kaguluhan ay hindi kasing ganda ng aura ng 8 ligaw na makalangit na aklat. Kung hindi, sa mahabang panahon, nadama ni Aaron na hindi bababa sa maaari niyang makuha ang higit sa 10 beses kaysa sa natanggap niya sa 8 ligaw na makalangit na mga libro noon. Sayang talaga at langaw sa pamahid. Haha, mga anak, walang kabusugan ang kasakiman. Baka mag-backfire. Sa oras na ito, biglang dumating ang Aaron sa paligid ng isang masigasig na tawa. Iyon ay, ang mga tao ay may kalidad, kung hindi, dapat nilang pag-alitan ang Aaron. Ang dami mong ninakaw na kaguluhan, at narito ka pa. WHO. Aaron eyebrows isang kulubot, bagaman hindi buksan ang mga mata, ngunit ang Diyos kamalayan ay inilagay. Ngunit malinaw naman, sa madilim na mundo dito, bukod sa Aaron at Moyang, sino pa kaya? Ikaw ba si Tao Tai? Mabilis itong naaninag ng Aaron. Sa sumunod na segundo, nakangiting sinabi ni Aaron, ito ba ang walang sawang kasakiman? Halos pumatay sa akin ang bagay na ito. Upang hindi makapinsala sa iba, nagpa siya akong hayaan itong gumawa ng pinsala sa akin, kaya sinipsip ko siya. Ito ay tinatawag na pagtulong, lahat ng nabubuhay na nilalang at nagmamalasakit sa mundo. Sa mga mata ni Han Sanchen, ito ay isang matako na boses, kaya natural na kutsain ito. Total halos mamatay na si Han dito. Walang kahihiyan ang gumawa ng gulo. Ang boses ay isang ngiti, puno ng walang magawa at mapait na ngiti. Tungkol naman sa kamalian ni Aaron, halatang hindi talaga alam ng kabilang partido kung paano siya kakausapin. Ang katotohanan ay nasa kamay lamang ng ilang tao. Hindi mo ito maiintindihan, at hindi ko maiwasan. Han 3,000 ngipin matalas na bibig, siya kung ano ang bulok na tao ay hindi nakita, counterattack natural ulo ay tama, lamang Aaron minsan ay hindi nais na labanan. Kung magagamit mo ang kaguluhan na maaaring pumatay sa iyo ng libu-libong beses para sa iyong sariling paggamit, ikaw ay talagang matalino at may kakayahan. Mahusay kang maglaro ng matatalas na ngipin at matalas na bibig, at ayaw kong makipag-usap sa iyo ng walang kaparerikan. Ngunit 7 araw ka na ba dito sa labas? Pasensya na may problema ako lagi kong ginagawa ang hindi ko gusto 7 days ago upang makaalis dito, ngunit ngayon. Panipi. Humalaklak si Aaron, pasensya na, may isang matandang kasabihan na kung ako ay darating, ako ay magiging komportable dito, at sa palagay ko ay napaka-komportable at nakakapag-practice. Hindi ko kailangang patayin ang mga ilaw kapag natutulog ako. Sa simula ng karanasan ng buhay at kamatayan, ayaw siyang palabasin ng kabilang partido, ngayon ay sinira niya ang pas na ito, na napakadaling bitawan. Pero kapag hindi ka lumabas, masusuka ako hanggang mamatay. Nakangiting sabi ng boses. Natural boses ito ng matanda sa labas. Are you not a glutton? Aaron frowned. Of course not. I won't go out. If it dares to eat me, what's the matter with me? Then Aaron added, nga pala, baka mas masaya ako kapag namatay yon. Xiao Yu, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ka kinakain nito, ngunit dinadala ka lang nito upang makita ako. Sabi ng matanda na may mapait na ngiti, see you. Sino ka? Kilala ba kita? Tanong ni Aaron, ikaw at ako ay hindi magkakilala, ngunit ang tadhana ay tiyak na mapapahamak. Ikaw at ako ay hindi mapaghihiwalay. Sabi ng matanda nang marinig ito, nanlamig si Aaron sa kanyang likuran. Paano niya masasabi ang isang uri ng pangunahing estado, hiniling ko ito upang ihatid ka. Maaari ka bang lumabas ngayon? Nakangiting sabi ng matanda, hindi yon going out. Aaron shook his head and said, paano ko malalaman kung totoo o mali ang sinabi mo? Ngayon hindi na niya ako madadala. Natural, masasabi mo ang kahit ano. Noong tinutunaw ako, bakit hindi ko see you come out para tulungan ako? Gusto kong makita kung bakit kumikinang ang lalaking nagbukas ng nakulong na Dragon Mountain at lumunok ng dugo ng Magic Dragon. Kung hindi ka masaya, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Kapalaran. Nakulong sa bundok ng dragon nang marinig ang mga susing salita na ito, kumunot ang noo ni Aaron, nakulong ka ba sa walang kamatayang lambak, nakulong na walang kamatayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.